Kung usapang forever lang naman, baka nangamatay na tayong lahat. Pero ang mga plastic, nandyan pa rin. Sa dami ba naman ang pinoproduce na plastic sa buong mundo? Sa Pilipinas pa lang, 2.7 million tons na ang plastic waste na nililikha taon-taon. 163 million na piraso naman ng mga sachet ang kinokonsum araw-araw sa bansa. Sa dami niyan, saan nga ba ito napupunta lahat? Sa Singapore, sa tahanan nagsisimula ang disiplina. Sinusunod ang segregation ng nabubulok at di nabubulok. Metikulosong inihihiwalay ang plastic. Ayon kay Philippine Ambassador to Singapore Medardo Macaraig, may magandang naidulot sa Singapore ang plastic recycling. Part of the pavement is made out of the recycled plastics, part of the road pavement actually. Parte raw ito para maging epektibo at kapaki-pakinabang ang kanilang circular economy. Reuse, recycle, para iwas basura. Ganyan din ang sistema sa Johor, Malaysia. Pinuntahan namin ang isa sa 900 schools na sistematikong nagre-recycle. Mga puso, nandito tayo sa isang eskwelahan dito sa Johor, Malaysia, para bisitahin yung kanilang recycling room. Pagpasok natin dito sa kwarto na to, makikita natin na may mga label yung mga recycling area nila. Depende sa kung anong klase ng basura. At ang pinaka-importante sa lahat, yung mga iniipon nila rito ng mas marami ay yung iba't ibang klase ng plastic. Tuwing Biyernes, dinadala ng mga estudyante ang nasegregate nilang basura sa bahay. Recycling can teach the student to be responsible of themselves, of the earth, and of the community around them. May kapalit na reward ang may pinakamaraming maiipon na basura. Mula noong June noong nakarang taon hanggang April 2025, nakaipon at nakarecycle na sila ng mahigit 11,100 kilogram ng mga basura. Zero plastic din sila sa paaralan. Aluminum ang mga gamit sa kantin. Isang kumpanya ang kapartner nila na responsable para mag-recycle ng mga naipong basura lalo na ng plastic. Lahat ng mga nire-recycle na plastic dito sa Johor, Malaysia ay mga taga-Johor din na nakikinabang. Lahat ng mga nanggagaling dun sa mga eskwelahan na nasa 909 na mga eskwelahan na katulong yung kumpanya ay nakikinabang dun sa mga nire-recycle na plastic. Isa sa mga produkto na nagagamit nila mula dun sa recycled plastic ay ang mga upuan na ito. Sa Pilipinas, ayon sa Greenpeace, posible naman ang circular economy. So it might mean we will have to adjust it based on the context, pero hindi siya imposible dahil yung circular economy, when you look at the concept, when you assess it, how it's supposed to be designed is regenerative siya. So it's supposed to be self-sustaining in a way, and it's addressing resource management, not just waste management. Mayroon na nga raw gumagawa nito. Sa San Fernando, Pampanga na 2008 pa lang daw ay circular economy na. Lahat din nagsisimula sa tahanan. Mayroon silang no segregation, no collection policy. 35 barangay nila ang nagbabahay-bahay araw-araw para kunin ang mga naihiwalay ng basura. Saka dadalhin sa kanya-kanyang MRF o Materials Recovery Facility, tulad ng sa Barangay Malpitik. Hindi po natatambak yung basura namin kung nakikita nyo. Talagang sa household pa lang kung talagang sinesegregate ng basura. Isa rin sa paraan nila ang pagpalit ng plastic bottle sa dishwashing liquid. Banned na rin ang single-use plastic sa syudad. Halimbawa, consumer, siyempre, ititrace namin yan, saan mo binili? No? So, ang sinasanction namin, pinipenalize namin, are the producers or yung kung sino talaga ang gumagamit ng packaging. Ang San Fernando raw ang may pinakamataas na waste diversion rate o yung pag-iwas ng pagtatapon ng basura sa mga landfill at sa halip ay ma-recycle at magamit sa ibang bagay. Malaki raw ang naitulong ng kanilang Central Materials Recovery Facility. Itong lugar na ito ay dating dump site ng San Fernando pero kinonvert into CMRF o Central Materials Recovery Facility kung saan ang 35 barangay ng San Fernando inilalagak lahat ng kanilang basura, mapa residual o plastic waste. At bilang bahagi ng kanilang circular economy, ang mga naipong plastic kinokolekta ng isang kumpanya ng semento na nire-recycle para gawing refuse diesel fuel ng kanilang mga equipment. Ang ibang basura gaya ng mga market waste tulad ng bulok na gulay o karne, ginagawang compost o pataba sa lupa. Sa ilalim ng batas, dapat may MRF ang bawat barangay sa bansa. Pero sa datos ng COA,
nasa 39% lang ng mga barangay ang mayroon nito. Pero sa 39% na yan, hindi pa lahat gumagana. Ayon sa Greenpeace, maganda ang base policy ng Pilipinas pagdating sa waste management o ang Ecological Waste Management Act at maging ang EPR law. Kaso, hindi raw na ma-maximize ng LGUs. Ang rami pang gawin para maabot natin yung tinatawag natin na circular economy goals that we have. But at the same time, it also means that there's opportunities to implement the right kind of solution. Negosyo, pamahalaan, at tayong individual. Ang pinagsama-sama nating pagmamahal sa kalikasan ang mag-aahon sa atin sa nakalulunod na problema sa plastic. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.